ngayong gabi. Kahapon, napanood natin kung paano binubuli si Judy dahil sa kanyang apelyidong Calvario. Dagdag kalbaryo pa sa kanya nang namatay ang kanyang lola dahil sa cancer. Nawalan din siya ng mga kaibigan. Saan kaya hahantong ang kanyang pakikipaglaban sa buhay? Patuloy natin subaybayan ang kwento ni Judy Calvario. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Bukod sa mga pinagdaraan ng sakit ng bullying, ay pag-aaway naman ng kanyang mga magulang ang nasaksihan. If maghiwalay yung parents mo, anong reaction mo? Nasasabi ko, imposibleng mangyari yan. Kasi okay yung family namin. Ganun po yung nakita ko eh. Parang wala namang problem eh. Tapos bigla po may ganung news na marireceive. Kaya po parang sabi ko, anong nangyari? Bakit? Parang di ko napansin. Sinisip ko na po, kasalanan ko na naman po ba yun? Ayoko na pong pakinggan lahat ng nangyayari. Parang gusto ko na lang pong manahimik, gusto ko na lang pong mag-isa. Yung parang sobrang gulo na po. Bagamat nagiging malinaw kay Judy ang dahilan ng paghihiwalay ng mga magulang, hindi maunawaan ni Judy ang paglalasing ng kanyang ama. That time po magulo eh. Laging nag-away, nagsisigawan. Tapos si Papa natuto po siyang uminom. Na first time po na nakita ko po yun na para siyang pariwara. Kasi si Papa po wala po siyang bisyo eh. Ang kanyang bunsong kapatid naman ay nadiskubre na may epilepsy. Bawal po siyang pabayaan. Baka pag nauntog po talaga, maaari po siyang yung mangisay or what. Dumating na po sa point na nawalan po siya ng hininga. Hindi na po siya humihinga. Tapos ni-revive lang po talaga siya. Kasabay din nito, nanirahan ng kanyang tito sa kanilang tahanan. Kinailangang alagaan siya dahil sa sakit na lung infection. Ang isa pang dagok na kinaharap ni Judy ay ang pananakit sa kanya ng nakababatang kapatid. Dahil po siguro sa mga nangyayari po sa amin, yung puro sigawan, puro away, siguro po yung mga na-input po sa aming mga emotions. Naglilid po sila ng hatred, ng anger, ng darkness. Kaya po talaga kapag nag-aaway po kami, is talagang hindi lang po yung normal na away, yung salita. Pero minsan may batuhan pa. Minsan yung kapatid ko sinuntok niya ako eh. Dati po parang sabi ko nga po perfect, parang walang problema. Tapos biglang bagsak yung problema. So hindi po siya naging madali. Marami po akong questions. Bakit nangyari sa akin to? Bakit parang masama ba akong anak? Masama ba akong bata? Sa sunod-sunod na pagsubok sa buhay ni Judy, I started to blame God too. Lord, mabuti naman ako, sumusunod naman ako sa parents ko noon. Magaling naman ako sa school, ginagalingan ko sa school. Tapos wala naman po akong inaaway, na kahit inaaway ako, hindi naman po ako lumalaban. Pero bakit? Bakit sa amin? Bakit sa akin? Bakit parang lahat ng meron ako, parang kinuha? Lahat ng parang important sa akin, inalis. Parang wala na pong natira sa akin. hindi nagtagal, nakagraduate si Judy ng high school at kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Management Accounting. Isang malubhang balita ang nagpabagsak kay Judy, ang pagkakaroon ng bagong pamilya ng kanyang mga magulang na magkahiwalay. Sabi ko, gumuguho na yung family na akala ko okay, na akala ko masaya. Nawalan po ako ng direction, nawalan po ako ng purpose to live. Ayoko na pong mabuhay. I'm so hopeless. Nawalan po ako ng mga mahal. So parang wala na pong nagpapalakas sa akin. Wala akong nare-receive na love. Wala akong nakakausap. So dumating talaga sa point na ayoko nang mabuhay. Felici, a home is supposed to be a place where love and security abound. Especially the children in the home expect that. Yes, yes. But you know, Peter, when I was a younger mom, my husband and Still I young. argued. We were Okay. arguing in front of our 3-year-old, 4-year-old, that was Ryan. And after kami nag-away, syempre, we gave each other space, you know. Oo. And then my son went to me and sabi niya, Mama, sabi niya, I'm scared. Kasi nasya-shaken yung kanyang security. Doon ko na-realize na, oops, kumbaga, may effect yung
nangyayari sa kanya. Parang siguro, niisip niya, where is this gonna lead? No? Which Right. is also what Judy was going through. Diba? And ang malungkot kay Judy, talagang naghiwalay yung parents. And she kept it to herself. Yeah. Mabuti na lang si Brian, sinabi niya sa'yo. Oo. Di ba? So you could explain. Exactly. But also with Judy, yung kanya, talaga makikita mo, the kid will think na siya ang may kasalanan. Oo. Diba? So, tulad ni Judy, nahaharap ka rin ba sa iba't ibang pagsubok sa buhay? Tumawag at humingi ka ng tulong sa ating Panginoon. Sabi nga sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Tama. Siya ang ating lakas at sandigan. Samantala, paano tiniis ni Judy ang mga kalbaryong dumating sa kanyang buhay? At ano kaya ang epekto sa kanya kapag nag-aaway ang kanyang mga magulang? Makakasama natin si Judy dito sa studio. Plus, alamin natin kung ano-ano ang mga sintomas ng depresyon at paano ba ito malalabanan. Lahat ng yan sa aming pagbabalik. Stay with us. Bilanggo ka ba ng iba't ibang hamon sa buhay at nais mong makalaya? Grace Beyond Measure. Imayin mo na! November 11 to 15 and 18 to 22, 12 midnight, live on GMA and on the 700 Club Asia socials. As a teenager with a disaster of a life back in the late 70s, I will always be thankful to Pat Robertson and the 700 Club for leading me to the Lord. Never kong naisip noon na balang araw ako'y mapapasama sa mga hosts ng Pinoy version nito. Today, the 700 Club Asia continues boldly ahead with its mission of bringing miracles into broken lives. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Kanina napanood natin na palaging nag-aaway ang mga magulang ni Judy. Ano kaya ang naging epekto nito sa kanya? Para sagutin yan at iba pa nating katanungan, kasama natin sa studio si Judy. Welcome to the 700 Club Asia, Judy. So, Judy, ano ang naging effect sa'yo na tuwing nag-aaway ang mga magulang mo? Siguro po dahil hindi po normal na nakikita ko sila. Tapos nung biglang laging nag-aaway, so mahirap po siyang tanggapin na palaging nagsisigawan, nag-aaway. What's going on inside of you? Yeah, in your mind. When you would see them fighting? Yung parang, ano ba to? Ba't nangyayari to? Pasira na ba yung pamilya ko? Mayroon pa bang solusyon? Bakit ganito? So may concern, meron kang worry, no? Po. Yeah, so kanina napanood natin na pag nag-aaway kayo ng kapatid mo, di ba? So, ano bang madalas na pinag-aawayan nyo? Why were you fighting? Or Siguro po, mga little things lang eh. Pero dahil po siguro yung nangyari sa family namin, yung puno ng awayan, yung parents namin, Tension. yung na-input sa amin na mga nangyayari. So, nagkakaroon kami ng yung grabe yung emotion. Tapos yung hatred, kaya parang kausapin mo lang, bigla yung nag-aaway na po talaga. Tapos umaabot ng physikalan, nagbabatuhan. so parang yung conflict with the parents is Napasok. parang napapasa sa mga bata. Okay. You never ask your brother kung bakit kanya inaaway? Ano bang ginawa ko? Bakit? You never asked him that? Hindi rin po eh, kasi ako may personal din po akong binabattle. Tapos ngayon po na feeling ko mayroon din po talaga siya eh. Kasi palagi po siyang mainit ang ulo. Kahit bata pa lang po siya na before jolly person siya. Tapos bigla po siyang naging ganito. So it did affect him talaga. So sinusumbong mo ba ito sa iyong mga magulang na
yung pag-aaway nyo, yung ginagawa niya sa'yo? Hindi po kasi nung time na yon, nung time na magulo na din talaga yung family ko Kaya hindi na po ako nagkaroon ng time para sabihan. Kasi dumating talaga na nagsinuntok ako ng kapatid ko. Tapos parang nagani yung mga mata niya parang sobrang galit. Pero hindi naman po sa akin. Siguro dahil sa mga nangyayari po. So, hindi mo sinumbong. So, did you think in your mind na aayusin ko na lang ito? Between us. Did that enter your Wala mind? na rin po akong masusumbungan. Oh. Parang, No, kaya nga, hindi mo sinumbong, pero you did not fix it with your brother. hindi po. Yung parang hinayaan ko na lang since di rin naman kami Yeah. talaga close, di magkaiba kaming kwarto. So parang wala na rin naman akong masusumbangan. So Okay. nag-silent na lang po. Nung time na ba yon, wala na yung parents mo. They already, naghiwalay na sila. That's so why. there was nobody to... No wonder he was so tense. Oo. So sa tuwing nakakaranas ka ng mga ganito, kabiguan o problema sa buhay, ano nagiging response mo? Siguro po dati, iba talaga yung response ko. Madalas talaga, sasaktan ko yung sarili ko. Yung self-harm. dapat po mag-suffer ako, ganon. Kasi yung identity ko nga po, na sa surname ko, nakuha ko siya. So, ang gagawin ko, hindi talaga kakain, magkukulong ako sa kwarto, minsan uuntog ko yung sarili ko. Minsan po, nag-iisip din ako ng mga suicidal thoughts, mga ganon po. So, talaga, suffering alone po. Would you say that you felt rejected because of what happened? Yes po. So meron kang daladalang rejection pain. Oo. Kasi Peter, I learned somewhere now, pag may rejection pain ka daw kasi, you express it in different ways. And one is to implode. Yeah, right. And that is to do self-harm, Right. to get depressed or anxious. So, Judy, sa mga pinagdaanan mo, why did you reach a point na sinisi mo ang Panginoon? Dati po kasi lumaki naman akong pinakilala sa akin ang Panginoon, na mabuti siya, ganun. So yung trust ko na yung He is in control of everything in my life. Kala ko smooth yung buhay namin noon. Tapos bigla pong nangawala with the young age na giwala yung parents ko. Tapos ang dami pa pong nangyari nun. So dumating yung point na, Lord, bakit? Nag-ask po ako na bakit? Akala ko bang mabuti ka? Akala ko bang you are in control? Yeah. So yun yung pananaw mo sa Kanya, na He's Yeah. a good God, tapos He can protect you from all of that. Yeah, and He will not allow that to go to that extent na maghiwalay yung parents mo. Yung parang, Lord, you didn't do anything to prevent my parents from separating. Actually, we sometimes go through that kasi we know that God is in control and He can, but He did not. Diba? So yung pananaw mo nun was, hindi kanya pagdadaanin ng ganyang... Okay. So, okay, considering that, ano naman ang naging laman ng mga panalangin mo dati? Nung nararanasan ko po yung mga ganong situation, sa totoo lang po, dumating ako sa point na ayoko na pong mabuhay. Yung lagi kong inaas na sana wala na ako, sana mamatay na lang ako, sana hindi na po ako gumising. Ganun po palagi, everyday. Ganun po talaga. Wala na talaga akong reason to live, purpose, ganun. So pag gigising pa ako, sasabi ko, hey, bakit na naman ako nagising? Tapos yun na naman po yung another, ask na to pray na yung sana mawala na lang ako. So parang wala nang hope. Wala na. Diba? Parang si Elijah, Peter, diba? Si Elijah, sabi niya, Lord, ayoko na. Diba? Pero if you look back, Judy, sa mga pinagdaanan mo, anong mahalagang aral ang natutunan mo? Nakita ko po na yung tao, yung mundo natin, hindi may iwasan po talaga yung problema. Kumbaga kahit matanda ka man, bata ka man, mayaman ka, hindi man, kahit minsan nga po, kahit may Diyos or wala, may problema po. Hindi po siya may iwasan. Pero ang nakita ko pong halaga is kahit po may problema ka, mas makakayanan with God in your side po. Unlike yung kapag may problema po kayo, tas wala kang Diyos. Ang hirap po nung dumating po ako sa time na umalis po ako sa presence ni Lord, na Lord, ayoko na sa'yo. So mas lalo po ako nalugmok. Mas lalo po ako nag-suffer. Mas lalo ko pong hindi nakita yung joy, nahanap yung joy, yung peace. Pero ngayon po na bumalik po ako ulit sa presence ni God, na
kahit po may mga problema pa rin pong dumarating sa buhay ko. Iiyak, maiyak ng tapos sa-suffer. Pero mayroon pa rin pong peace in the midst of storm. Mayroon pa rin pong joy kahit nag-grief po. So Yes, yun po yung difference. Because you said it. Because the word says, in my presence, the presence of God is fullness of joy. Yes. Judy, thank you for sharing your powerful testimony with us. Ayan. So gaya ni Judy, dumadaan ka rin ba sa matinding pagsubok? Sabi nga niya, you cannot. Suffering is part of life. Alam mo, kailangan lang natin lumapit at manalig sa ating Panginoon. Sabi nga sa Kawikaan, chapter 3, verses 5 and 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Alam niyo po si Judy, the most important people in her life disappointed her, no? At doon niya naisip na baka siya rin disappointment, no? Parang doon niya nakita yung kanyang image, doon sa pinakamalapit sa kanya. But she didn't know that there was someone much closer to her. Okay? Someone much closer to her who looked at her differently. Iba pag ang Diyos ang tumingin sa atin. The Lord loves us. We are so precious to Him. Binigay niya ang kanyang sariling anak para sa ating kaligtasan. Kung ang anak niya binigay niya, ano ang hindi niya pwedeng ibigay? Di po ba? So, let's come to Him. Let's come to Him and humbly surrender our lives to Him. Let's pray. Panginoon, patawarin niyo po ako dahil minsan naisip ko rin ang naisip ni Judy na iniwan mo na ako. Na ako'y nag-iisa na dahil sa aking mga problema. Please forgive me for thinking that, Lord. Salamat. Dahil through Judy's life, nakita ko, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iniwan minsan. Lord, lumalapit kami sa iyo ngayon. And sinusuko ko sa iyo ang sitwasyon namin, Panginoon. Hindi lang ang sitwasyon, kundi ang buhay ko, Panginoon. Ikaw ang lumikha sa akin, so you know what's best for me. Thank you na ikaw ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan, Panginoon. Para ako'y magkaroon ng bagong simula. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Lord, naniniwala ako na ako'y mahalaga sa iyo. That I am important and precious to you. Thank you, Father. Lord, gamitin mo ang iyong banal na espiritu para ako'y patnubayan mula ngayon. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. And I'm sure many are watching na dumaraan din kayo sa ganung klaseng emotional turmoil. Perhaps you also grew up in a home where your parents separated and you're hurting. Bring that pain to the Lord. He is your healer. He is the healer that never disappoints. We can bring and focus our eyes on Him. Father, in the name of Jesus, we come to you because you are the God who restores. You are the God who says to us, in spite of our failures and our failings, my mercies for you are new every morning because great is my faithfulness. So even now, we pray for all those that are depressed, all those that are lonely, all those that are hurting on the inside, all those that don't know where to go to find help, to soothe their pain. Come to Jesus. In the name of Jesus, there is freedom. In the name of Jesus, there's forgiveness. In the name of Jesus, there's healing. In the name of Jesus, He will deliver you from whatever it is that binds you and holds you. He will set you free, my friend. Kapatid, put your trust in Him in Jesus' name. And there are people watching right now that you
are so depressed with your situation. There's like this dark cloud that doesn't want to go away over you. The Lord is removing that dark cloud over you this moment. And He's bringing the sun to shine upon you, the light of God to shine upon you. Receive that light into your life, for His plans for you are good, says the Lord. Receive that, kapatid, in Jesus' name. There's also some who are watching that you're going through some physical difficulties and illnesses. The Lord is our healer. He's healing someone right this very moment that has upper respiratory infection. The Lord is clearing up all your whole respiratory system. Your left and right lungs is being healed and cleared. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Someone with a swollen right knee, the Lord is removing that pain on your right knee, is causing the swelling to come down. Receive that, kapatid, in Jesus' name. Someone suffering from severe pain on your spinal cord because you have scoliosis. The Lord is supernaturally realigning your spinal cord this very moment. You're feeling it right now. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Someone with a liver infection, the Lord is releasing His supernatural touch on your liver. Be free. Receive that healing, kapatid, in Jesus' name. Amen. Naramdaman mo ba ang pagkilos at himala ng ating Panginoon sa iyong buhay? Balitaan mo naman kami, kapatid, at sabay-sabay natin pasalamatan ang ating buhay na Diyos. Please call the number on your screen. At kung sumabay naman kayo kanina sa aming dasal para tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, kami nagagalak. If yes, ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong importanteng ginawa. Please chat, "Yes, I prayed," your name and location sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia o mag-text sa 0917-126-1442. Again, that's 0917-126-1442. Sa aming pagbabalik, aalamin natin kung ano-ano ang mga sintomas ng depresyon at paano ba ito malalabanan. Susunod na yan, dyan lamang kayo. And welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and, if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. And just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. Kanina napanood natin sa kwento ni Judy na dahil sa mabibigat na pagsubok sa buhay, nagkaroon siya ng matinding depresyon. Ano ba ang depresyon at paano ba ito malalabanan? Alamin natin yan kay Christine Irenea Felipe, isang clinical psychologist. The word itself, depresso, it's down, no? Down. So it's when there's an intense feeling of sadness, you feel down. On most days, almost every day or most days. Tapos, ang number one characteristic also niyan is yung what we call anhedonia. Yung feeling, yung lack of pleasure in the things that you used to enjoy. When it comes to depression, dalawang neurotransmitters yung involved, no? Dopamine and serotonin. So if you're familiar, dopamine is responsible. Yan yung sa pleasure principle, sa reward system, di ba, ng ating brain. Kaya may symptoms tayo of loneliness, sadness, yan. Kasi bumababa yung dopamine levels. No? Tapos yung serotonin, it gives us a sense of calmness. So bumababa rin yung level ng serotonin in depression. Kaya nga yung mga medications that are used for depression, yan, sila yung nagko-control ng serotonin or dopamine level.
you feel tired. Grabe yung fatigue mo kasi nga, you feel really down. Everything is down. Because of the chemical imbalances, nahihirapan sila. May difficulty in concentrating, difficulty to focus, may memory problems. Iba ayaw nang pumunta sa church. Yung iba, they don't want to talk to other people. Kasi feeling nila nga hopeless na, worthless na. They feel bad about themselves, so yung self-esteem na apektuhan. Acceptance talaga nagsisimula eh. Kasi you can only take action if you accept. Yung iba kasi in denial, hindi ako pwede maging depressed kasi strong na tao ako, bakit ako madidepress? Especially among men, I see this. Ayaw nilang tanggapin na depressed sila. It's good that you accept it and then you seek help. Pwedeng to the people you trust muna and then see if they are able to help you. Kung nakatulong ba yung pag-open up mo lang to them, and then well and good. If not, then maybe it's time to see a mental health professional. You rest muna. I give them time to rest. Maybe leave from work, from school. They feel better. Sometimes no need for medications eh. But rest assured, in case you need medications, andyan naman kami to look after you. At saka, isa pa sa myths, pag nag-medicate ka daw, forever na. Hindi po. No? At hindi lahat ng mental health conditions kailangan habang buhay nagme-medicate. Again, you just need the guidance of mental health professionals. You know, hearing that, Felice, I can't help but think, like in your case, when you were quarreling with Doc Jojo, si Brian went to you and openly told you what's in his heart. Yes. Eh kung for kids whose parents are already separated, you know, as a result of continuous infighting, they don't have anyone to run to. So that's why depression sinks in. And then, kung wala talaga silang hahanapin na help o solusyon, it's going to be a tough life for them. Yes, Yeah, yes. depression will really linger. Mabuti yung sinabi ni psychologist Christine, no, na you know, hindi naman ito pang matagalan. Don't think just when you medicate, it's gonna be for life. No, temporary. seek help from a professional so that he or she can tell you what to do and what's going on inside of you for you to understand yourself better. Yes. No wonder also, Judy being a panganay, hindi niya na-address yung needs ng younger ones because she was going through this. The same thing. If you're in trouble, it's hard to help somebody else who's also in trouble. Sa buhay, nahaharap ka ba sa iba't ibang pagsubok? Huwag mong solohin ang problema. Idulog mo yan kay Lord. That's the best solution. Tama, sabi nga sa Philippians 4:6 and 7, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Nakikinig si Lord sa lahat ng ating hinaing. Kaya huwag kang mag-atubiling lumapit at tumawag sa Kanya. Samantala, ano na kaya ang magiging buhay ni Judy sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang? Matitigil na kaya siya sa pag-aaral? Abangan yan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Dito lang sa The 700 Club Asia. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code or call the number on your screen. God bless you more and more. Ang hirap po kasi never po namin siya na-experience. Wala na kaming makain. Bigla na lang walang kuryente. Bigla na lang walang tubig. Sino po magluluto? Sino po maglilinis? Sino maglalaba? Wala po kaming kaalam-alam paano na yung life namin. Yung mga nangyaring pagmamalait po sa amin, dumating po sa point na naisip ko, baka wala na talaga ako mararating sa buhay. Totoo lang, wala po akong hope for the future.